like your mind is racing? Do you ever feel like you're angry, frustrated, or overwhelmed? Work is exhausting, school is exhausting, and life is so too much and heavy. Sa buong mundo, 300 milyong Pilipino ang nakakaranas ng depresyon, habang sa Pilipinas naman, 3.3 million ang umiinda sa sakit na ito. Pero ano nga ba ang mental health? Mental health affects how we think, feel, and act. It also affects our daily life, such as work, relationship, and duty. And looking after social and emotional well-being is as important as keeping our body healthy. When we are feeling emotionally healthy, we can be fully present our family, friends, and community. Like stress and burnout, it can lead to mental issues like anxiety and depression by depleting emotional resources and disrupting mental well-being. Bagamat walang sinisino ang karamdamang ito, mga estudyante ng kolehiyo ang madalas nakakaranas ng stress and burnout. Sila'y aming nakausap at nagayag na kanilang madalas na nararanasan. My name is Dandred Miguel Daganas. I'm 19 years old and from Bachelor of Arts in Political Science 2A. I am Fernando Mancilla Jr., batch 3A, 21 years old, journalism student. Ako po si Irene Malala. I'm currently 18 years old. Natira pa ako sa Kalakal. I'm Reed Longa. I'm 20 years old. Currently, first year college. Ako po si Lopesical G. Jordan. First year student po ng City of Malabon University, Bachelor of Arts at Journalism Festival. Sa stress, ay yung nararanasan ng isang student kapag meron siyang intense nararanasan or kahit hindi student ng tao in his surrounding. Pressure na nagagaling sa labas. Stress means po talaga na kung ano po nangyayari ang nakikita mo sa paligid mo, ayun po ang nagdudulot sa'yo ng stress. For me, stress is personal problem or anything na nakukuha sa community, and then nagbibigay siya ng not to physical na sakit, pero emotionally na dinadamdam talaga ng mga tao. Kaunting mali lang ng tao, napapansin ko, naiirita ako ng sobra. Kapag sobrang kalat, di ko na matiis. Kung ano nasasabi ko, sobra-sobra ako nagagalit. Evident naman ako na you're going to be irritated, quiet, ganun po. Sobrang bilis ko man. Ganun, like, to the point na mabilis ako mainis. Hindi ko kayang, parang hindi mag-process ng maayos yung utak. Una nang nagpahayag ng kanyang karanasan si Kuya Fernando. Mahalaga para sa kanya ang pumili ng maayos na grupo dahil isa na ata ang thesis sa nakaka-stress na gawain. At ayon kay Fernando, dumating na sila sa punto kung saan kinakailangan na nilang manatili sa isang bahay. Yung mga kaklase ko nga hindi dapat nag-overnight o hindi pinapayagan ng magulang nila. Nag-overnight na ngayon. And I think third year talaga yung unforgettable, stressful, and nakaka-burnout na moments. Actually, dati active ako sa church. Pero ngayon, kinakailangan kong bawasan yung church life para tapusin lang yung ilan sa mga gawain. Para pagkasya yun or i-budget yung time. Kahit masyadong mahirap i-budget yung time, siksikan na. Kung kinakailangan mapuyat, mapupuyat. Habang si Irene, ito naman ang kanyang mga dahilan kung bakit siya nasi-stress. Pag po, yung marami po kami mga pendings, lalo na sa accountancy, ang dami po namin mga kailangan aralin, dami po kailangan kagustuhin araw-araw. Tapos, pagka-uwi naman po sa amin, kaaway pa kami mga kapatid ko. Well, wala po kasi yung parents namin sa akin. Wala naman ako dito ginagawa sa bahay na to. Katulad din ni Luquisikel, sa tahanan rin nagsisimula ang kanyang problema. Nag-busy na nga dyan, tagay mo na. Gising! Tao na to. Gising! Ano kaya mo pa? Kasal na nga.
Dahil hanggang sa paggising, sigawan ng kanyang mga magulang ang kanyang naririnig. Napapadalas na ngayon, medyo nagsigawan ko yung mga tao sa bahay. Stress kasi bakit po kailangan pang magsigawan? Pwede nang magsalita na lang ng maayos. Magtatrabaho ako! Pag magtatrabaho ako! Ang lakas mo talaga! Huwag mo siyang sasaktan! Isa ka pa! Isa ka pa! Teka, hindi ka na tumutulong sa mama mo. Puro gala ka pa! Kapag mga may ginagawa po ako din, like assignments or running late na for school, mapupunta ng nagmamadali na ako. Ayun po, that makes me stress po. Habang si Jaybrick naman ay hindi na nakakayanan o nagagawa ang kanyang mga gawain sa paaralan dahil sa stress. Personally, nararamdaman ko itong stress ko kapag nalilibing ako sa mga responsibilities. Sobrang daming responsibilities. Doon lang nagpapatong-patong sa akin, tapos mawawagawin ako. Hindi ko alam kung paano ko siya isa-isa na nagpapakos-stress sa akin yung burnout. Ayon naman kay Danre, madalas niya nang napapabayaan ng kanyang sarili. About my school works nung senior high ako, since academic achiever ako, and nawala ako sa academic achiever, then na-burnout. So sobrang stress ko, hindi ko na talaga kinaya. 1 week ako hindi pumasok, and then sobrang burnout ko din about sa projects, schoolworks, concept notes, na lahat ng ginagawa ko is hindi ka na talaga totally ma-process. And then hindi ka nandidisiplina yung sarili ko, hindi na ako basta madalas nakakain, and then at ayun, may nararamdaman ako sakit, hindi ko pinapansin. Kapag kahit sa kaibigan mo nagsasawa ka, kailangan natin ng me time every day. Every 10 p.m. nanonood ako ng movie na gusto ko. Kung ibaling sa ibang bagay yung mga ginagawa ko, gaya na panonood ko pa minsan ng mga series. Nagaya akong maggala-gala. Even though negativity consumes me, I always try to think positive po. I always try to look on the brighter side of the things. Also, doing what I like, may passion po, and alone time. Unang-una, sulit. Habs. Kumbaga parang dun yung takbo kapag business. Alam ko yung point na stress na ako. Gusto lang, stress na ako, next nito, burnout na. So parang di ako mapunta sa point na burnout kami. Pumunta ako sa habit ko. Paglalaro ng online games, coffee, lalakad sa labas, pag-hangout sa mga kaibigan. May 2 types ako ng pag-process na para maging kalmado and then kaya kong tanggalin yung stress ko. In terms of gaming na nagbibigay ng happiness sa akin, and then yung peace na ako lang mag-isa, kape, hangin, yan. Like, unwind, mag-isa, tapos nag-iisip ng kung ano yung dapat magiging sagot sa problem ko, ano yung dapat magiging solution. Ayon sa sinagawang pag-aaral ng Social Weather Station o SWS noong September 24 to 30, 2025, ang pangunahing pantagal stress ng mga Filipino ay ang dasal, 16% na may pinakamataas sa lahat. Sumunod ay ang pagpapahinga na may 14%, pag-alis o pamamasyal, 11%, pag-iisip ng positibo, 7%. Meron namang kinakalimutan na lang ang problema o nagpo-focus sa ibang bagay, 6%. At ang huli,
Ang pinakamababa, ito yung pakikipag-bonding kasama ang pamilya. Magkakaiba man tayo ng ating pamamaraan sa pag-alis ng mga gulo sa ating isipan. Ang mahalaga ay hindi pa rin tayo nakakalimot na kailangan din nating magpahinga at bumangon na may ngiti at pag-asa sa bawat araw.